Bukod sa Makati City Hall Building 2, biding-bidingan o niluto rin daw ang bidding sa ipinatayong Makati Science High School. Pagsisiwalat pa ni Attorney Renato Bondal sa pagdinig ng Senado, triple daw ang tongpats ni Vice President Jeju Marbinay sa proyekto. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang witness sa si Attorney Renato Bondal nagharap sa Senado ng bagong aligasyon laban sa Vice Presidente. 283% o 862 milyon pesos daw ang patong o overprice sa ipinatayong Makati Science High School nung alkalde pa si Binay. 1.3 billion pesos daw ang nagastos, pero kung pagbabasehan daw ang Davis Langdon and Sia Construction Handbook, 470 million lang ang dapat gastusin. A 283% overprice o 3 times ang bukol ng mga binay sa building na ito. Ang sabi ni Bondal, ang Hillmarks Construction Corporation din daw ang gumawa ng Makati Science High School at katulad ng Makati City Hall Building 2, bidding-biddingan daw ang nangyari para manalo ang Hillmarks. Kasama po yan ng Makati Parking Building, so sabay po ibinidingan, parehong mga kontraktor. So kaya sinasabi ko bidding-biddingan lang po yan at niluto namin yan. Ang ilan sa mga nakalistang construction company na sinasabing sumama raw sa bidding, itinanggi na sumali sila. Katulad ng J-Bros Construction at JFR Aquino Design. Kayo po ba ay nakaparticipate na sa bidding of the same nature sa City of Makati prior to this date? Senator, wala pa po. Taga Quezon City po ako at wala pa po akong proyektong na-involve sa government projects. Si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado naman inilantad ng mga umano'y tinatagong bank account ni Binay sa Hong Kong at Amerika mula pa noong 1986. Ipinakita ni Mercado ang ilang bank statement daw ni Binay at iba pang bank statement na nakapangalan daw sa trusted aide ni Binay na si Jerry Limlingan at sa sekretarya na si Ebing Baloloy. Ipinakita rin ang mga sulat kamay daw na ito ni Limlingan. Patunay na inilagay daw sa pangalan ni Limlingan at Baloloy ang ibang kayamanan ng Vice Presidente. Ang account name, Jejomar C. Binay, 1514 Kaong Street, San Antonio Village, Makati. Address po niya yan. Ito ho yung aking katibayan, ando na po tayo na magpapatunay po na ito po ang patunay, nakatiwala po ni BP Binay si Ate Ebeng Baloloy tungkol sa pera. Dahil yung aking testimony nun tungkol sa bag, pinatitibay ko lang ho, Senador, na talagang hindi lang doon sa bag. Talagang pati sa mga account ng ating Vice Presidente na noon ay mayor namin sa Makati, pakiran mo lang hanggang doon sa makarating tayo. Ayan. Na talaga ho si Ate Ebeng at si Mr. Limlingan ang kanyang katiwala. Pero naghigpit si Senador Pimentel. Yung non-declaration of assets in the SALN or misdeclaration of SALN or improper filing of SALN, hindi na po sakop yan sa ating proposed Senate Resolution 826. But of course, I'm aware na wala pong nagbabawal sa isang senador to pursue the subject matter through another resolution na dadaan po sa tamang proseso. Sa hearing, nagpatotoo rin si Mercado na isa siya sa may-ari ng 4 na hektaryang lupa sa Rosario Farm. Minsan daw siyang pinapirma sa isang deed of sale ni Binay. Nadiskubre rin daw ni Mercado na isang hektarya lang ng lupa sa Rosario Farm ang nakapangalan sa ngayon kay Ann Gregorio, asawa ni Laureano Gregorio. Si Laureano Gregorio ang sinasabi ng negosyanteng si Antonio Chu na binilhan niya ng lupain. Ako ho ngayon ay buhay na patotoo na yung pong aking lupa na nakapangalan sa akin na hindi ko naman natatandaan at nalalaman, wala po akong pinipirmahang anumang pagbibigay ng karapatan, sir, kay Mr. Gregorio para masabing kasama yon sa binili niya kay Mr. Chu. Sa 49.5 hectares na covered ng 21 titles, ni isa ay walang nakapangalan sa Sancham. Sabi niya 70% ay nakapangalan na sa kanya. Ang nakapangalan lang po sa Sancham ay yun lang pong structures na bago po ang tax deck. Tama po yun. Pero yung titulo, nung ako'y tinatanong ko siya, sabi niya, sir, hindi na pag-uusapan niya kasi 70% ng mga titulo, no? Pero hindi pa nga nakapangalan sa kanila. Dagdag pa ni Cayetano sa kanyang pag-iimbestiga, ang Agri Fortuna pa rin na nagbabayad ng kuryente sa tinaguriang Hacienda Binay at hindi ang Sancham. Patuloy na kinukunan ng GMA News ang pahayag sina Binay at Chu ukol sa mga bagong aligasyon.
Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.